Tayong mga ina, madalas tayong sinisisi kapag napapahamak ang ating mga anak. Pero hindi ibig sabihin ito ay masama tayong ina. At hindi natin gusto na mapahamak ang ating mga anak. Pero kadalasan, hindi natin maiiwasan na darating sa punto na may mangyayaring hindi inaasahan. Mapagpalang araw po sa inyong lahat, lalong-lalo na po sa inyo, Sir Casper, at sa masusugid niyong tagapakinig. Nais ko lamang pong ibahagi ang aking kwento. Hango po ito sa tunay kong karanasan. Taong 1993, nang maranasan ko ang mga bagay na hindi ko aakalaing totoo pala at hindi gawa-gawa lamang na kwento. Sa tuwing naaalala ko po iyon, ay nakakaramdam pa rin ako ng kilabot. Itago niyo na lamang po ako sa tawag na Bengbeng. Asawa ni Bongbong, di joke lang. Ang kwentong ibabahagi ko pala sa inyo ay naganap ito noong nasa edad pa 30 ako noon. Tubong sumpalok po ako. Mahirap ang aking pamumuhay dahil mag-isa lamang akong kumakayod noon. Sa katunayan yan isa na akong magulang. 4 na ang aking mga anak. 2 lalaki at 1 babae. Naitago na lamang natin sa palayaw na Tisoy, Aaron at Mikmik. At ako'y nagdadalang tao na sa pang-4 noon. Meron naman akong asawa noon, ngunit ito'y aking hiniwalayan. Dahil hindi ko na masikmura ang mga ginagawa nito, lalong-lalo na sa mayroon itong bisyo. At pa ako'y nagdadalang tao at malapit ng mga anak noon, mag-isa kong ginapang ang pantustos namin ng aking mga anak para sa pang-araw-araw na buhay. Tisoy, bantayan mo ang mga kapatid mo. Alis na ako. Alam mo naman may trabaho si nanay. May pagkain dyan. Kumain na lang kayo ha. Bilin ko sa anak kong panganay. Opo inay, mag-iingat ho kayo. Pero kung pinayagan ninyo ako magtrabaho, hindi ho sana kayo naghihirap ngayon ay. Uwi ka naman ng aking kawawang anak. Nako anak, ang bata mo pa para magtrabaho. Kaya pa naman ni nanay. Sige, pag nakatapos ka ng iyong pag-aaral, papayagan kitang magtrabaho. Kaya pagbutihan mo ha. Ngiting ani ko dito. Sige po inay, mag-iingat po kayo. Lalo pat malapit na po kayong mga anak. Paalala nito sa akin. Nako anak, bakit ang swerte sa inyo ni nanay? Lalo na sa iyo. Huwag ka sanang magbago anak ha. Masayang sambit ko. Huwag ho kayong mag-alala pa sa akin inay. Pangako ho, hindi ako magbabago. Ayaw kong tularan si itay. Sambit nito. Ngumiti ako at niyakap ito. Sa katunayan, Sir Casper, 3rd year na ang anak kong si Tisoy noon. Kaya malapit na itong makapagtapos ng kanyang pag-aaral. At nagpapasalamat ako dahil sila ang mga anak ko. Bukod kasi sa masisipag at maasahan, ay mapagmahal at mabait na mga bata ito. Kaya kahit papano ay swerte ako sa kanila. Umungo na ako sa pinapasukan ko. Hindi ko po pala nababanggit. Isa po akong labandera at doon ko binubuhay ang aking mga anak. Oh, Beng, malapit ka ng mga anak. Hindi mo hingian yung magaling mong asawa para makatulong sa gastusin sa ospital at sa mga anak mo. Uwi ka ni Ate Beth, ang amo ko. Ayos lang ho ate, kahit hindi na. Alam niyo naman po kasi yon. Nung nagsasama pa kami, wala ding silbi. Kaya hindi ko na ho aasahan pang tutulong siya sa amin. Sambit ko habang naglalaba. Sa bagay, tama ka naman dyan. Pero paano ka kapag nanganak ka? Hindi naman pwedeng magtrabaho ka kaagad.
Saan kayo kukuha ng pangkain nyo niyan? Pang 3 buwan? Nag-aalalang tanong nito. Uuwi na ho siguro kami sa probinsya ng nanay ko. Doon na lang kami magsisimula. Ngiti kong sambit. Mabuti pa nga iyon. Huwag kang mag-alala. Dadagdagan ko ang sahod mo. At ibibigay ko na ang bonus mo para makapagsimula kayong mag-ina. Ngiting wika ni Ate Beth. Nako, Ate Beth, malaking tulong iyan sa amin. Ngayon pa lang, nagpapasalamat na po ako. Masayang turan ko. Ay nako, walang anuman. Ako nga dapat magpapasalamat sa iyo eh. Dahil pinagsisilbihan mo kami. O paano? Kumain ka muna. Huwag kang magpalipas ng gutom at baka makaapekto pa sa bata. Paalala nito sa akin. Ay, nakalimutan ko ho. Tanghali na po pala. Hindi ko na malayan ang oras. Hindi pa po kasi ako nagugutom dahil kakamerienda ko lamang. Kamot ulo kong sambit. Natawa lamang ito sa akin. Hininto ko muna ang ginagawa ko. Dahil kumain muna kami. Sa katunayan ay para ko na rin itong nanay. Dahil lagi akong pinapaalalahanan. At hindi ako masyadong pinapagod. Kahit ito pa ang nagpapasahod, ay kadalasan naman ako nitong tinutulungan. Hapon na ako nakatapos maglaba. Pero bago iyon, ay ibinigay na ni Ate Beth ang kabuuan ng sahod ko. At bonus na para sa Pasko sana. Tatanggihan ko na sana iyon dahil masyadong malaki ang binigay nito. Ngunit wala ako magagawa kundi ang tanggapin ito. Pag-uwi ko ay masaya kong ibinahagi sa aking mga anak ang ibinigay ni Ate Beth para sa amin. Laking tuwa rin nila dahil makakapagsimula na din kami. Mga anak, may maganda akong balita. Uuwi tayo ng probinsya ng lolo't lola ninyo. Ayos ba sa inyo? Tanong ko sa mga ito. Opo, inay. Kailan po tayo aalis? Excited na po ako. Masayang sambit ni Mekmek. Sa susunod na linggo, anak. Huwag kang mag-alala. 7 tulog na lang iyon. Ngiting turan ko. Yehey! O kuya, narinig nyo yun? Ha? 7 tulog na lang. Ngiting sambit ng aking anak. Oo na, excited ka na naman. Sige na, maligo ka na ron. Ang asim mo na oh. Pang-asar ng anak kong panganay. Nanay oh, tignan niyo si kuya. Nang iinis na naman. Sumbong ng anak kong si Mekmek. Sige na, tama na yan. Maligo ka na ron. Nakangiti kong turan. 2 linggo makalipas, araw ng aming pagluwas ng probinsya. Hapon na kami nakaalis ng Sampaloc dahil nagasikaso pa kami ng mga damit na aming dadalhin. Halos 3 bag lang iyon dahil hindi ko na din madadala ang iba. Dahil may kabigatan na din ang tiyan ko. Nakatulog na din kami sa bus dahil halos kinabukasan na kami ng tanghali nakarating sa probinsya ng Leyte. Mabuti na lamang ay may mga dumaraan na sasakyan. Kaya naman nakakasakay kami kaagad sa mga habal-habal. Tinawag ko ito kaya naman mabilis itong tumungo sa amin. Sa Talaysay ho, Manong, sambit ko sa driver. Magbabakasyon ho yata kayo rito, iting tanong nito. Hindi ho, Manong, dito na kami maninirahan. Masaya ako namang sambit. Kaya naman tanging tango na lamang ang itinugon nito. Nang makarating kami roon, ay napansin kong masyadong liblib ang lugar. May mga bahay man, pero parang wala ding nakatira. Dahil sa madilim at may mga nakasaradong pinto at bintana. Wala pa rin pinagbago ang lugar. Talagang hindi pa napasok ng kung sino-sino. Nang makarating na kami sa mismong bahay ng aking mga magulang, ay nakita namin mga itong abala sa pagbubungkal ng lupa sa bakod. Huminto lamang ito sa kanilang ginagawa
nang mapansin ang aming presensya. Inay, itay, kumusta ho kayo? Namimiss ko kayo. Ngiting sambit ko at niyakap ang mga ito nung nakalapit na ako. Ikaw pala yan, Bet. Anak, abay, hindi kita nakilala. Ito na ba ang mga apo ko? Yung lalaki nyo na. Ngiting wika ng aking ama. O mga anak, ito ang lolo Tasyo ninyo at ito naman si Lola Milda nyo. Oh, magmano kayo sa lolo't lola ninyo at magpakilala kayo. Gala kong sambit. Sinunod naman nila ang aking sinabi. Nagmano nga ang mga ito sa kanilang lolo at lola. Ang aking ina naman ay nakatingin sa akin at sa aking anak. Buntis ka? Tanong ng aking ina. Oho inay, pang-apat ho. Tipid kong sagot. Sige pumasok na kayo sa loob. May pag-uusapan tayo, Beng. Seryosong ani nito. Tanging tango na lamang ang itinugon ko. Bago pa kami pumasok ay napansin ko ang aking ina na may tinitignan siya kung saan. Pero ipisinagwalang bahala ko na lamang ito. Pagpasok namin ay doon na sinabi ng aking ina na hindi ako maaaring magtagal doon. Bakit ka umuwi na buntis dito? Ilang buwan na yan? Diyos ko anak, nilalagay mo sa panganib ang mga anak mo. May nakakita ba sa iyo sa labasan? Tanong nito. Wala ho, inay. Bakit ho ba? May problema po ba? Tsaka malapit na po akong manganak, nay, kasi 8 buwan na ito ho. Kumunot noong tanong ko na medyo kinakabahan. Naniniwala ka ba sa mga engkanto, anak? Aswang at iba pa? Hindi ba? Alam mong probinsya ito at maraming kababalaghan ang mga nagaganap dito. Kaya yang ipinagbubuntis mo, ingatan mo. Sana bet lahat ng ipagbabawal ko ay sundin mo. Para sa iyo at sa mga anak mo din iyon. Paalala nito. Mag-iingat ka. Hindi mo alam kung ano ang nangyayari dito sa probinsya. Kaya natatakot ako para sa apo ko. Kaya mag-iingat ka ha. Sabat naman ng aking ama. Tumungo ako at pagkatapos ay kumain na kami. Pagsapit ng gabi ay pansin ko ang aligagang kilos ng aking ina. Kaya naman nilapitan ko ito at nagtanong kung bakit hindi siya mapakali. Asyo, ayusin mo ang mga buhok. Siguraduhin mong maayos ang pagkakalagay niya. Ani ng aking ina. Habang ito naman ay nagsasabit ng asin na mayroong abo. Oh, inay, ano hong ginagawa ninyo? Para sa ano ba iyan? May aswang pa rin ba ho dito, inay? Sunod-sunod kong tanong. Pumasok ka na roon. Beng, mas maigi pang hindi ka na lumabas pa. Sige na, bantayan mo na lang ang mga anak mo doon. At siguraduhin mong maigi na nakakandadong mabuti ang mga bintana. Bili ng aking ina. Pero inay, gusto ko. Hindi ko na naitutuloy ang sasabihin. Nang pinutol ng aking ina ang sasabihin ko sana. Huwag nang maraming tanong, Beth. Sundin mo na lamang ang bilin ko. Nito. Kaya naman wala akong magawa. Kundi ang pumasok sa silid na aming tinutulugang mag-ina. Payapa naman ang unang gabi namin. Kahit na ganoon ang mga ikinikilos ng aking ina, iniisip ko na lang ay baka protection iyon para sa mga aswang. Dahil hindi naman lingid sa akin na mayroong mga nilalang ang katulad ng mga aswang. Pagising ko ng umaga ay tumulong na ako sa gawaing bahay. Ang mga anak ko naman ay tumulong na rin. Kaya naman tuwang-tuwa ang mga magulang ko dahil lumaki ang mga ito ng may disiplina. Alam mo, Beng, hanga ako sa iyo. Kahit hiwalay na kayo ng asawa mo, hindi mo pinapabayaan ang mga anak mo. Ngiting sambit ng aking ina. Nako inay,
Talagang hindi ko hahayaan ang mga anak ko. Handa akong magpakatatay at nanay para sa kanila. Kesa naman buo kaming magpamilya. Pero puro hirap at sakit na lang ang naidudulot ng magaling na lalaking iyon. Ngiting turan ko. Sa bagay anak, ama ka. Tsaka hindi na kita pakikialaman. Alam ko namang alam mong tama ang ginagawa mo. At alam mo din kung ano ang mas makakabuti sa mga anak mo. Tsaka kung may pagkakataon, pwede ka namang magmahal ulit. Sa tingin ko marami namang lalaki dyan na mabubuti ang kalooban. Pagpapalubag loob nito sa akin. Ay inay, pas ako sa mga lalaki. Siguro hindi ko na kailangan pa ng lalaki sa buhay ko. Andyan naman ang mga anak ko Saka hindi ko na siguro pangangarapin pa kasi sakit lang sa ulo ang mga lalaki. Kung kagaya lang ho sana ni Itay, kaso mahirap nang maghanap ng ganyan sa panahon ngayon ay. Ngiting sambit ko. Inapik-tapik naman ng aking ina ang aking balikat at ako'y nginitian. Alam kasi nito na ito ang aking pasya. Sa katunayan niyan, Sir Casper, takot na ho akong sumubok magmahal muli. Dahil naisip ko, baka mas malala pa sa dati kong napangasawa ang magiging pangalawa. 2 araw ang makalipas, habang ako ay abalang nagwawali sa likod ng bahay, ay may natanaw ako mula sa likuran ng aming bakuran. Dahil ang likuran ho kasi ay malapit sa kakawayan. May natanaw akong isang bulto ng tao na nakatayo roon. Kakaiba ang kasuotan nito, na para bang pinaglipasan na ng panahon. Matangkad ito at matikas ang pangangatawan. Nakatingin lang ito at hindi kumikilos. Kaya naman nakaramdam ako ng takot. Dahil ang iniisip ko kasi ay masamang tao iyan. Kaya naman pumasok ako sa loob ng aming bahay at saglit na umupo roon. Napansin naman ito ng aking ina. "O Beng, tapos ka na bang magwalis? Sabi ko ako na lang kasi sumasakit pa ata ang tiyan mo." Sambit ng aking ina. "Ayos lang ho ako inay. Huwag ho kayong mag-alala sa akin. Pumasok ho ako dito kasi natakot ako doon. May nakita kasi akong nakatayo doon sa kakahuyan nay. Parang pinapanood niya ho ako Pagkakwento ko sa aking ina. "Nako, Diyos ko. Nakita ka na niya anak. Magmula ngayon, huwag ka nang maglalabas, lalo na sa tanghali at magtatakip silim. Maging madaling araw huwag kang lalabas dahil iyon ang labas ng mga hindi nakikitang nilalang." Bili ng aking ina. Hindi ko maintindihan. Sino ba iyon? Kilala niyo ho ba nay? Tanong ko sa aking ina. Basta anak, hindi mo na siya kailangang makilala. Dahil kapag malaman mo, baka sabihin mo naman na sana hindi mo na lang inalam. Wika pa ng aking ina. Nguna lamang ako at sinunod ko na lamang ito. Pagsapit ng tanghali ay natulog kami ng aking mga anak. Habang ako ay mahimbing na ang pagkakatulog, ay hindi ko namamalayan na nanaginip na pala ako. Akin siya, pagmamay-ari ko ang sanggol na ito. Wika ng nilalang. Paran niyo ng awa, huwag kang aking anak. Hindi ko kaya. Ang mas mabuti pa ho, ako na lang ang kunin ninyo. Lumuluhang sambit ko. Hindi ikaw ang kailangan ko. Kundi ang iyong anak lamang. Inis na sambit ng nilalang. Hindi ko maaninag ang mukha nito dahil sa sobrang dilim ng paligid. Wag pakiusap. Lumuluhang turan ko. Nang sandaling makuha na niya ang aking anak, ay labis akong nagdadalamhati. Kitang-kita ko kung paano niya kainin at ginutay-gutay ang katawan ng aking sanggol
Kaya naman napahiyaw ako, kasabay ng pagmulat ng aking mga mata. Hingal na hingal ako at animoy pagod na pagod. Hinimas ko naman ang tiyan ko, kaya napanatag naman ako. Diyos ko, masamang panaginip lang pala. Takot na sambit ko. At sa loob ng 3 araw, ay palagi akong nananaginip ng masama na animoy may pahiwatig. Lingid kasi sa kanilang kaalaman na madalas akong managinip ng hindi maganda. Pero ipinagsasawalang bahala ko na lamang ito. At sa pagdaan ng 1 buwan, nang ako'y namalagi sa aking mga magulang, ay 1 buwan na ding palaging naglalagay ng mga proteksyon para sa akin. At dumating na nga ang buwan ng aking kapanganakan. Isang araw, nagpaalam akong tutungo sa kabayanan upang mamili ng gamit para sa aking panganganak. Pero bago ako umalis, ay binilinan pa ako ng aking ina na mag-ingat at huwag basta-basta makikipag-usap. Lalo na't ako'y dayo lamang sa lugar. Beng, magpasama ka na lang sa tatay mo nang sa ganun mapanatag ako na walang mangyayari sa iyong masama. O kaya isama mo kahit isa man lang sa mga anak mo. Uwi ka ng aking ina. Inay, ayos lang ho naman ako. Siguro naman ay hindi naman lalabas ang mga aswang ng ganitong kasakit ang araw. Huwag ho kayong mag-alala, inay. Susundin ko ang lahat ng bilin ninyo. Ngiting sambit ko. O siya, sige na. Mas maiging magbaon ka ng pamproteksyon nang sa ganun ay walang makakalapit sa iyo. At mas maigi na rin magsuot ka ng itim na damit para hindi makita ng mga nilalang ng dilim yang tiyan mo. Bili nito. Sinunod ko naman ang bili ng aking ina bago ako tumungo sa bayan upang mamili ng mga gamit para sa nalalapit kong kapanganakan. Habang ako ay namimili ng mga gamit, ay dinig ko ang usapan ng mga tsismosa sa tindahan ng mga karne. Mary, nabalitaan niyo na ba? Ang alin, yung anak ni Rosa na sinasabing kinuha ng engkanto. Oo, ayun nga. Ang sabi, ang 99 na bata na ang nakukuha ng engkanto. At isa na lamang ang kailangan upang mabuo ang 100 sanggol na alay para tumigil na ang engkanto. Naku, wala nang sanggol dito. Pero may mga ilang mga buntis, pero matagal pang manganganak. Mas maiging may mga anak na para makuha na ng engkanto at tumigil na. Kawawa naman kasi ang mga batang mabubuhay. Tsak 1 sanggol na lang naman ang isasakripisyo nang sa ganon ay tumahimik ng ating baryo. Hindi ka nakakasiguro na titigil ang mga engkanto sa pangunguha ng sanggol. Kahit maka-100 pa yan. Kung hindi pa kontento, marami pa talagang kukunin yan. Ilan lang yan sa mga naririnig ko sa mga nagchichismisan. Alright. Hindi ko naman maiwasan na makaramdam ng takot. Dahil hindi naman ako bingi para hindi marinig at maintindihan kung ano ang tinutukoy nila. Naisip ko nang umuwi dahil nakaramdam na ako ng gutom. Habang palabas ako ng palengke, ay may isang tandang babae ang umarang sa aking harapan. Labis na takot ang naramdaman ko dahil sa mga titig na ipinupukol nito. Mag-ingat ka, babae. Nanganganib ang buhay ng sanggol. Kapag ito'y iyong isisilang, kukunin siya ng alagad ng dilim. Kaya ingatan mo siya. Pananakot sa akin ng matanda. Nung ibig niyong sabihin, Manang, sino po ba kayo? Hindi ko kayo kilala. Lumayo ho kayo sa akin. Naiinis kong sambit.
Iyan ang huling alay. Sa takdang panahon, kailangan mong tumungo sa isang albularyo. Sa dulo nitong bayan, hanapin mo si Vera at siyang makakatulong sa iyo upang maging ligtas ang iyong anak kapag ito ay iyong isisilang. Habilin nito. Hindi ko kayo maintindihan at sa tingin niyo ba'y maniniwala ako sa inyo? Ang mabuti pa ho ay umalis na lamang kayo. Inis kong turan. Hindi naman na ito umimik pa. Kaya naman ako na ang nagpasyang umalis roon. Pag-uwi ko ay bagsak balikat akong napaupo sa upuan. Napansin naman ako ng aking ina. Oh, anong nangyari sa iyo? Bakit nakasimangot ka? Tanong nito. Paano ho kasi inay? May nakasalubong akong matanda roon. Kung ano-anong sinasabi sa akin. Nakakainis. Kaya ayon, ako na ang umalis. Sumbong ko sa aking ina. Ano naman ba ang sinabi sa iyo? At sinong matanda ba? Nagpakilala ba sa iyo? Tanong ng aking ina. Hindi ko alam inay. Wala ho siyang sinabing pangalan. Puro pananakot lang ang sinasabi niya. Matandang babae po. Gusgusin siya at maliit na babae lang inay. At napansin kong bulag ang isa niyang mata. Ani ko. Ay, si Aling Milit pala. Ay hayaan mo iyon. Huwag mo siyang pakinggan. Baliw kasi iyon. Sa katunayan niyan, isa din ang anak niya sa mga namatay nun. Sabi ng aking ina. Ganon ho ba, Nay? Mabuti na lamang hindi ako nagpadala kaagad sa takot. Tugon ko. Tanging tango na lamang ang itinutugon ko. At sa paglipas ng 2 linggo, habang ako ay abala sa paglalaba, nang makaramdam ako ng pananakit at paghihilab ng aking tiyan. Kaya naman tumayo ako at dahang-dahang tumungo sa loob ng bahay. Agad kong tinawag ang aking ina na abala sa pagluluto. Inay! Inay! Manganganak na ho yata ako. Utal kong tawag sa aking ina. Nako, Diyos ko, Tasyo! Si Beng, ang anak mo, manganganak na. Tawag ng aking ina sa aking ama. Ano ka mo, Subing? Manganganak na. Abay, dito ka lang. Bantayin mo ang anak mo. Puntahan ko lang ang kumadrona. Nagmadaling sambit ng aking ama. Oh, Beng, humiga ka muna. Kukuha lang ako ng maligamgam na tubig para sa panganganak mo. At ihanda ko lang ang damit ng sanggol. O kayo Mikmik, Tisoy at Aaron, doon muna kayo sa sala. Aligagang sambit ng aking ina. Ilang minuto lang ay dumating na ang aking ama at kasama nito ang sinasabi niyang kumadrona ko na. Nagmadali naman akong inisikaso nito. Sige, iha. Ngaya mo yan. Sige pa, tumba. Konti na lang, lalabas na. Nahawakan ko na ang ulo ng sanggol. Sambit ng kumadronang nagpapaanak sa akin. Sinunod ko naman ang bili nito. Hirap na din ako sa paghinga at pagod na din ako sa kakaire. Hanggang sa isang mahabang ere ko ay siyang paglabas ng aking anak. Huling dinig ko na lang ay ang pag-iyak ng sanggol. Pagising ko ay nasa tabi ko na ang sanggol. Nasa tabi ko din ang 3 anak ko. At naroroon din ang aking ina at aking ama. Ganon din ang kumadrona. Isang malusog at magandang babae ang aking isinilang. Kay gandang bata at ang lusog. Anong ipapangalan mo dyan sa apo ko, Beng? Tanong ng aking ina. Samantha po, inay. Yun po kasi ang naisip ko kapag babae ang isisilang ko. Ngiting ani ko. Bagay sa kanya anak. Kamukha mo siya. Sambit naman ng aking ama. Binuhat naman ito ng aking mga magulang. Masaya ako silang pinagmamasdan.
Nagpasalamat ako dahil nakaraos na din ako sa panganganak. Nagpasalamat din ako sa komadrona at nagbigay ng bayad para kahit papano'y makabawi man lang sa ligtas na pagpapaanak sa akin. Pero bago ito umalis, ay may iniwan itong babala sa akin. Iha, huwag kang magpakampante. Nanganganib ang buhay ng sanggol na iyan. Siya ang huling alay. Huwag mong hayaang mawala ang paningin mo sa kanya. Dahil anumang oras ay kukunin iyan. Mas mainam kung hindi ka aalis at hindi mo bibitawan ang iyong anak. Lalo na't sa gabi. Para makatulong ka, maglagay ka ng kulambo at takluban mo ng pulang kumot sa ibabaw ng kulambo. At pagkatapos ay maglagay ka rin ng walis tingting sa tabi niya at bawang na rin, pati asin na may kaunting abo. Ibalot mo sa pulang tela at gawin mong proteksyon niya. Bili ng komadrona. Sige ho, pero totoo ho ba talaga ang mga engkanto? Pero bakit? Anong kailangan nila sa mga sanggol? Hindi ko alam. Pero may hinala kami kung ano ang gagawin nila sa bawat sanggol na kanilang nakukuha. Pero sa ngayon, ang isipin muna natin ay ang kapakanan ng anak mo. Wika nito sabay alis na. Labis akong natatakot para sa aking anak. Pero nananalangin ako na sana ay hindi ito magkatotoo. Sa pagsapit ng gabi, habang himbing na natutulog ang aking mga kasama, ay hindi ako mapakali. Dahil kanina pa ako nakakarinig ng kaluskos na nagmumula sa labas ng aking bintana. Medyo may kadaliman sa parting iyon. Nagsisimula na ring magsialulunga ng mga asong hindi ko mawari kung saan nagmumula. Mga ilang minuto ko pa iyong naririnig. Hindi talaga ito tumitigil at mas lalo pang lumalakas ang kaluskos na iyon. Hanggang sa pumasok na sa aming silid ang aking amatina. Beng, kargahin mo ang iyong anak. Ako na ang gigising sa mga apo ko. Doon muna kayo sa silid namin ng tatay mo. Tasyo, ihanda mo ang buntot pagi. Hindi pwedeng makapasok ng nilalang na iyan dito. Wika ng aking ina. Ano ho bang nasa labas, inay? Gimbal kong tanong. Sige na, mamaya ko na ipaliwanag. Sige na, tumayo ka na at alalayan kita. Unahin na kitang dalhin sa aming silid at pagkatapos ay babalikan ko ang iyong mga anak. Nagmamadaling sampit nito. Magsasalita pa sana ako dahil natatakot ako para sa 3 kong anak. Pero wala akong magawa kundi ang mauna sa silid ng aking mga magulang. Dito ka muna. Huwag kang mag-alala. Walang kahit anong nilalang ang makakapasok dito sa aming silid. May basbas at proteksyon ang silid na ito. Sambit naman ng aking ama. Iniwan nga ako nito at isinarado ang pinto. At makailang minuto ay bumukas ang pinto. Nagulat pa ako noon at kinabahan. Pero nawala iyon nang makita ko ang aking mga anak na pumasok sa silid. Napupungay-pungay at halatang nasira ang mahimbing na tulog. Kasama nila ang kanilang lola. O inay, nasaan ho si itay? Bakit hindi ho siya sumunod dito? Nag-aalalang tanong ko. Maya na kami papasok dito. Ang mabuti ka pa ay huwag mong hayaang magising at umiyak ang sanggol. Nang sa ganon ay hindi ito marinig ng nilalang na nasa labas. O sige na, maiwan ko muna kayo rito. Puntahan ko lang ang tatay mo. Wika ng aking ina. Inay, ano bang nangyayari? Bakit po ang ingay sa labas? Tanong ng aking anak na si Tisoy. Hindi ko din alam, anak. Sige na, matulog na kayo muli.
Huwag mo nang intindihin iyon. Matulog na kayo ha. Masamang magpuyat ang batang katulad niyo. Wika ko sa aking mga anak. Sinunod naman ako ng aking mga anak. Bumalik ito sa pagtulog. Pero hindi ko maiwasan ng mag-alala para sa aking mga magulang. Pero wala akong magagawa dahil sa ngayon ay sila lang ang magpoprotekta sa amin. Mga ilang sandali pa ay dinig ko na ang ingay at ang sinasabi ng aking ama sa silid naming mag-ina. Lubayan mo kami. Hindi mo makukuha ang gusto mo. Dadaan ka muna sa ibabaw ng bangkay ko bago mo makuha ang apo ko. Galit na sambit ng aking ama. Ang akala mo ba'y tatantanan ko ang alay? Nagkakamali ka, mortal. Kung hindi ko man ngayon makukuha, babalik ako rito at hindi ko tatantanan hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Sagot ng nilalang na nasa labas. Ang boses nito ay animoy isang halimaw. Tulad ng sinasabi ko sa iyo, hindi mo makukuha ang apo ko hanggat nabubuhay ako. Lumayas ka dito kung ayaw mong tagpasin ko ang ulo mo. Galit na sambit din ng aking ama. Sinong tinatakot mo, matanda? Sa tingin mo ba ay kaya mo ko? Ang tapang mo naman. Para humarap sa haring kagaya ko. Mayabang na ani nito. Hindi ka Diyos para katakutan. Lahat gagawin ko para protektahan ang pamilya ko. Tantanan mo kami. Galit na wika ng aking ama. Ngunit ang nilalang na nasa labas ay humahalakak lang. Ilang saglit pa ay dinig kong pilit nitong sinisira ang bintana. At ilang saglit pa ay nakarinig ako ng malakas na pag-angil na animoy nasasaktan. Yan ang bagay sa iyong hayop ka. Hindi ako makakapayag na may masaktan ka kahit sino sa pamilya ko. Galit na wika naman ng aking ina. Magbabayad kayo. Babalik ako dito. Kukunin ko ang alay na yan sa inyo. Galit na tono ng nilalang. Ilang saglit pa hindi ko na nadinig pa ang ingay sa labas. Kaya naman ang takot na aking nadarama ay unti-unting nawala nang pumasok na sa silid ang aking mga magulang. Oh, ayos ka lang ba dito, iha? Tanong ng aking ina. Ayos lang ho ako, Nay. Kayo ho ba? Kumusta ho kayo ni Itay? Wala ho bang nasaktan sa inyo? Ano ho bang nilalang na iyon, Nay? Sabihin ninyo, yun ba ang engkanto? Na gustong kumuha sa anak ko? Tanong ko sa aking mga magulang. Oo, anak. Hindi siya basta-basta na engkanto lang. Anak siya ng hari ng mga engkanto. Sambit ng aking ama. Ano bang kailangan niya sa anak ko? At anong sinasabi niyang alay? Tanong ko. Si Samantha, anak. Siya ang tinutukoy ng engkanto. Pero huwag kang mag-alala. Hindi ako makakapayag na makuha ang apo ko. Mas lalo tayong magdodoble ingat. Alam kong babalik pa iyon. Pagpapalubag loob ng aking ina. Manguna lamang ako. Pilit kong pinapakalma ang aking sarili para kahit papaano'y mawala ang kaba na nararamdaman ko. Kinabukasan ay naghanda ang aking mga magulang ng pangproteksyon. Ang mga dingding ng bahay ay sinabitan nila ng mga bawang at asin na mayroong abo na inilagay sa pulang tela na nakabulambon. At sa pinto at bintana ay may ginawa silang matutulis na buho. Ang sabi kasi nila na takot daw ang mga nilalang na gumagambala sa amin sa mga pamproteksyong ganon. At sa muling pagsapit ng gabi ay muli na naman akong nakaramdam ng takot.
dahil muli na namang gumagambala ang nasabing engkanto na gustong kumuha sa aking anak. Halos gabi-gabi kaming puyat at palaging naghahanda. Pero isang gabi noon, hindi nagparamdam ang engkanto. Kaya naman kahit papaano ay napanatag kami. Iniisip namin na baka napagod ito, kaya tumigil na lang at naghanap ng ibang bibiktimahin. Ngunit nagkamali ako. Isang umaga noon, binitawan ko ang aking anak na si Samantha dahil iinom ako ng tubig. Hindi naman kalayuan dahil nasa likod ko lang ang inumin. Uhaw na uhaw ako noon at pagkatapos kong uminom, ay agad din akong humarap upang buhatin sana ang aking anak nang mapansin kong wala na ito sa aking tabi. Kaya naman napasigaw ako at napaluha dahil sa labis na takot para sa aking anak. Humahangos na pumasok sa silid ang aking mga magulang at ganon din ang aking mga anak. Anong nangyari? Nasaan ang apo ko? Tanong ng aking ina. Hindi ko alam, inay. Kakabitaw ko lamang ho. At uminom lang ako ng tubig pero paglingon ko, wala na siya. Inay, tulungan niyo po ako. Bawiin po natin ang anak ko. Agulgol ko. Huwag kang mag-alala. May kilala akong albularyo ang tutulong sa atin. Nisisiguro ko mababawi natin siya. Wika ng aking ama. Pang hinihintay natin, hindi pwedeng masayang ang oras dahil nanganganib ang apo ko. Sambit naman ng aking ina. Nagmadali kaming tumungo sa sinasabi ng aking ama. Nakakilala nitong albularya. Sa dulo iyon ng bayan. Naalala ko naman ang babala noon ng matanda sa akin. Humingi kami ng tulong sa albularya na Vera ang pangalan. Nang makarating kami roon ay pinaunlakan kami agad nito. Vera, kailangan ko ang tulong mo. Nanganganib ang buhay ng apo ko. Hindi ko alam kung papaanong nakuha niya ang apo ko. Gayong maraming proteksyon ang inilagay ko. Nang sa ganon ay hindi siya makapasok. Pakiusap ng aking ina. Hindi siya basta-bastang engkanto. Kaya niyang gawin ng lahat. Basta't makuha ang kanyang nais. Wala tayong dapat na sayangin ng minuto. Dahil ang isang oras sa kanila ay isang araw sa atin. Wika nito. Papaano natin mababawi ang aking anak kung hindi ko siya makita kahit saan? Humahagulgol kong turan. Huminahon ka. Huwag kang mag-alala. Mababawi natin ang iyong anak. Ngunit mapanganib ang ating gagawin dahil papasok tayo sa kanilang mundo. Sumama kayo sa akin patungo sa kanilang lagusan. Wika nito. Hindi na nga kami nag-aksaya pa ng oras. Agad kaming tumungo sa sinasabi nitong lagusan. Sa gitna ng gubat kung saan may malaking puno ng akasya. Kapag tayo'y pumasok sa mundo nila, ay kailangan natin makalabas sa loob ng 4 na araw dahil kung hindi, hindi na tayo makakabalik pa. Wika ng albularya. Kung ganun, sasama ho ako. Kailangan ako ng aking anak. Desididong sambit ko. Sasama din ako. Babawiin ko ang apo ko. Matapang na sambit ng aking ama. Kung ganoon, ay simulan na natin buksan ang portal. Magsihanda na kayo. Kailangan niyong ipikit ang inyong mga mata. Wika nito. Naglagay at nagsindi siya ng kandila sa palibot ng puno ng akasya at sinimula ng ritual. Nagsindi siya ng mga kandila paikot sa puno at pagkatapos, sinimula na niya ang ritual. Mulat ng aming mga mata ay naroroon na kami.
Malalaki ang mga gusali at katulad din sa mundo natin ay may kanya-kanya din sila ditong buhay. Para siyang isang syudad, napakalinis at purong gawa sa ginto ang mga gusaling nakatayo roon. Ito ang kanilang mundo. Ang tawag dito ay Biringan City, kung saan dito naninirahan ang mga engkanto. Kailangan natin magdoble ingat dito. Hindi tayo maaaring makita ng mga engkanto. Wika ng albularya. Nasaan dito ang apo ko? Mahihirapan tayong hanapin kung nasaan ang demonyong haring iyon. Galinaturan ng aking ama. Huwag kayong mag-alala. Kabisyado ko ang lugar na ito. Madalas akong pumaparito nang hindi nila namamalayan at nararamdaman hanggat suot nyo ang agimat ng agila. Hindi nila tayo makikita o mararamdaman. Wika ng albularya. Tumungo kami sa isang napakalaking gusali ng mga engkantong naroroon. Hindi napapansin ang aming mga presensya, kaya malaya kaming nakakasalamuha sila. Kakaiba ang kanilang mga wangis, tulad ng inakala natin sa mga napapunood sa television. Ang kanilang balat kasi ay animoy balat ng kahoy. Nakakulubot at ang kanilang mukha ay hindi kaaya-aya, na kahit sino ay mapapangitan. Ano bang mga engkantong iyan? Kipapangit ang sagwa ng mga mukha. Ang iinsulto pa ng aking ama. Yan ang tunay nilang anyo. Kayang-kaya nilang magbalat kayo. Narito na tayo. Wika ng albularyo. Huminto kami sa isang malaking hawla kung saan nakita ko ang aking anak na mahimbing na natutulog. Kaya naman labis ang aking pag-aalala at takot para sa aking anak. Gamit ang agimat ang agila ay nakuha namin ang aking anak. Ngunit bago pa man kami makaalis, ay napansin namin ang presensya ng engkanto. Saan niyo dadalhin ang alay? Ang akala niyo ba'y makakaalis pa kayo sa lugar na ito? Hindi na kayo makakawala pa. Nakaramdam ako ng labis na takot, kaya naman mahigpit kong kinarga ang aking anak. Paraanin mo kami. Hindi ako makakapayag na saktan mo sila. Walang tawang nanggugulo sa inyo, kaya bakit nyo magagawa ang mga bagay na ito? Sambit ng albularyo. Isang sanggol na lamang, albularya. Ipagkakait mo pa. Ibalato mo na sa akin ang sanggol nang sa ganun matapos na ang aking paghahanap. Naubos na ang oras, Vera. Wika naman ng engkanto. Hoy, engkantong pangit. Tigil-tigilan mo ang apo ko, ha. Anong gagawin mo sa mga sanggol na kinukuha mo? Wala ka bang anak? Galinaturan ng aking ama. Ko pangit. Matandang hukluban. Tumingin ka sa salamin para malaman mo kung sino ang pangit. Pagmamay-ari ko na ang sanggol na iyan, kaya babawiin ko na siya sa inyo. Nakangising sambit ng engkanto. Abay, tarantado ka pala. Wala kang karapatan sa apo ko. Ano ka ba niya? At kaano-ano? Di ba wala? Kung tao ka lang, matagal ka nang nakakulong. Abay, paraanin mo na kami. Galinaturan ulit ng aking ama. Hindi maaari. Hanggat hindi mo binibigay ang sanggol, hindi na kayo makakalabas. Babayad naman ako. Hahayaan at malaya kayong makakaalis dito. Ngunit sa isang kondisyon. Wika ng engkanto. At anong kondisyon yan, Valmer? Kunot noong tanong ng albularya. Ibigay niyo sa akin ang sanggol. At pangako, hindi na ako manggugulo at babalik pa sa mundo ninyo. Wika ng engkanto. Hindi kumibo ang albularya at tumingin ito sa akin at lalong-lalo na sa sanggol. Tinanguan ako nito, kaya naman pumayag ako.
dahil alam kong may plano ito para ligtas kaming makabalik kasama ang anak ko. Hindi patas ang iyong hinihingi, Valmer. Kung gusto mo ay maglaban tayo. Kapag natalo mo kami, sayong sayo na ang sanggol. Ngunit kung hindi, alam mo na ang kahantungan mo. Wika ng albularyo. Sige, walang problema sa akin. Ha 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 ha. Sambit ng albularyo na tumatawa pa. Ngi. Ganda naman ng aking ama at ang albularyo. Lingid sa kaalaman nito ay may nakatagong armas sa nakatikom na kamay ng mga albularya. Ang pangontra rito. Alam kasi nitong hindi pagkakatiwalaan na tuso ang mga inkantong itim. Kaya ganun na lamang kung ito'y kanyang paghandaan. Nagulat naman kami nang bigla na lang naglaho ang engkanto. Kaya naman mabilis kong hinubad ang agimat ng agila at isinuot ito sa aking anak bilang proteksyon niya. Ang aking ama at albularya naman ay pinakaramdamang mabuti kung nasaan ang presensya nito dahil sa anumang minuto ay nakahandang umatake ang engkanto. Maghanda ka, Tasyo. Naririto lang siya. Atake siya sa anumang sandali. Kaya maghanda ka. Wika ng albularyo habang pinakikaramdaman ulit ang paligid. Oo, Vera. Hindi ako makakapayag na may masaktan. Huwag kang mag-alala. Ikaw, Beng, hawakan mong mabuti ang apo ko. Wika ng aking ama habang mahigpit ang hawak nito sa kanyang armas. Tulad nga ng inaasahan ko, hindi nga napagandaan ng aking ama ang atake nito. Kaya bigla na lamang siyang tumilapon sa dingding. Hiyaw ng aking ama. Itay! Itay! Ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang sambit ka. Mahinang nilala. Hanggang salita ka lang. Pero kulang ka sa gawa. Panginsulto pa nito. Matanda lang ba ang kaya mo? Mahina ka pala engkanto. Panginsulto din ng albularya. Anong sabi ba? Ako mahina. O immortal. Hindi mo gugustuhin magalit ako. Kaya ibigay mo na ang gusto ko kung ayaw mong pigain kita sa mga kamay ko. Galit na sambit ang engkanto. Tignan na lang natin. Wika ng albularyo at mabilis itong nagpawala. Hindi ko naman agad namalaya nang bigla na lamang napahiyaw sa sakit ang engkanto. Nagsisigaw ito sa galit kaya nagwala na rin ito. Hanggang sa hindi ko na nakita pa kung ano ang nangyari. Kaya naman mabilis kong pinuntahan ang aking ama na namimilipit pa rin sa sakit. Tay, ayos lang po ba kayo? Nag-aalalang tanong ko. Ayos lamang ako. Huwag mo kong intindihin. Si Vera, nasaan? Pati ang pangit na engkantong iyan. Balik na tanong ng aking ama. Hindi ko alam, itay. Basta na lamang ho silang naglaho. Pani ko. Ilang sandali pa ay lumitaw na nga ang engkanto. Ngunit marami itong natamong galos. At kasabay ng paglitaw ni Aling Vera ay ang paglitaw din ng isa pang matanda. Ngunit pamilyar ito sa akin. Ito ang matandang humarang sa akin noon at nagbigay ng babala sa akin. Ang ipinagtataka ko ay kung paano nakapasok ang matandang iyon sa mundo ng mga engkanto. Ayab ka, matanda ka. Abong akala ko'y napatay na kita. Pero ayos lang. Dahil nakuha ko naman ang pinaka-importante sa iyo. Nakangising sambit ng engkanto kahit hirap na itong magsalita. Ito ang pinakahintay kong sandali. Ang muli tayong magharap, Valmer. At sa pagkakataong gaya nito, ay matatapos na ang kasamaan mo. Sambit ng matanda. Dahan-dahan itong lumapit sa engkanto habang hawak-hawak nito ang punyal na purong pilak. Natakot naman ang engkanto. Anong gagawin mo? Ibaba mo yan. Utal na sambit ng engkanto. Gumisi lang ang matanda at pagkatapos ay ginamit niya ito upang saksakin ang engkanto sa kanyang kabilang mata.
Napahiyaw naman sa sakit ang engkanto at kitang-kita ko kung paano unti-unting nasusunog ang kaparaso ng ulo nito. Pilit itong tumayo at sumusugod. Ngunit ang lahat ng pag-atake nito ay madali lang maiiwasan ng matanda. Para siyang pinaglalaroan ito. Ang matanda ay walang kapaguran ngunit itong engkanto ay makikitaan mo talaga ng panghihina. Hanggang ang matanda na mismo ang umatake rito na siyang ikinabagsak nito. Ang hina mo pala. Sayang. Hari ka pa naman. Pang-iinsulto ng matanda. Ayop ka. Patayin kita. Galit na tura ng engkanto. Ganti ko yan para sa mga sanggol na kinuha mo. Ang akala mo ba'y hindi kita gagantihan? Pwes, nagkakamali ka. Dahil ito na ang pinakakahintay kong panahon upang tapusin ka. Nakangising tura ng matanda. At kahit ano pang gagawin mo. At kahit patayin mo ako. Hindi mo na mababawi pa ang anak mo. Hirap na wika ng engkanto. Dahil sa inis ng matanda, ay sinaksak niya ito sa puso. Kaya naman nawala na ito ng ulirat hanggang sa unti-unti na itong naglaho na parang bula. Ano na? Kailangan na nating makaalis sa mundong ito. Wala nang oras. Kailangan na nating magmadali bago magsara ang lagusan. At para hindi makahalata ang mga engkanto na napatay natin ang kanilang hari. Wika ni Aling Vera. Ganoon kaming sumang-ayon. Tinulungan naman ng matanda at ng albalarya ang aking ama. Para makatayo, gamit ng kapangyarihan ng agimat ng agila, ay naging invisible ulit kami. Kaya naman matagumpay kaming nakabalik sa tunay naming mundo bago tuluyang magsara ang lagusan. Pagbalik namin ay agad kaming niyakap ng aking ina. Ganon din ang tatlo kong mga anak na walang tigil namang lumuluha. Inay, nakauwi ka na po. Kasama niyo pa ba sila baby? Masayang wika ni Mekmek. Oo anak, nabawi natin siya sa kumuha sa kanya. Lumuluhang sambit ko. Hindi na po ba babalik iyon? Natatakot po ako, Nay. Wika pa nito. Napangiti na lamang ako at niyakap ito. Nakahinga na ako ng maluwag dahil karga ko na ang aking anak. Sa awa ng Diyos, nakabalik kayo ng ligtas. Maluhaluhang sambit ng aking ina. Kailangang maihinto ang pagbukas ng lagusan ng ibang dimensyon. Patungo dito sa atin. Kailangan maputol itong puno nang sa ganun hindi na sila makakalabas pa. Wika ng matanda. Pero sayang naman itong matandang akasya na ito. Naipanganak na ako lahat-lahat at nag-asawa. Pati na rin nagkaanak at nagkaapo. Pero buhay pa rin ito. Wika ng aking ina. Ngunit, ito lang ang natatanging paraan upang hindi na sila makatawid pa. Nang sa ganon wala nang sanggol pa ang mabibiktima ng mga nilalang na iyon. Kung iyan ang kapalaran ng matandang puno na yan, ay wala tayong magagawa dahil ito ang mas makakabuti para sa lahat at sa apo ko na rin. Ngunit paano kung may mga lagusan pa din bukod dito? Tanong ng aking ina. Ito sa baryo na ito, isa lang ang kanilang portal. At daang taon bago sila muling makakagawa ng lagusan patungo dito. Kaya magiging panatag tayo. Kaya wag na kayong mag-alala. Wika ng matanda. O siya, sige, tisoy apo. Kunin mo ang troso sa bahay. Magpasama ka dito kay Aaron. Nang sa ganun maputol na natin ang punong ito at nang tayo ay makakauwi na.
Wika ng aking ina. Yaga namang sinunod ng aking mga anak ang inuutos ng kanilang lola. Ilang minuto lang nang makabalik na ang mga ito, dala ang trono. Kahit sugatan ng aking ama, ay ito na ang mismong nagpresentang putulin ng puno. Paluha naman ng aking ina dahil sa panghihinayang sa pagkawala ng matandang puno. Ngunit ito ang makakabuti para sa lahat. Nang matapos na ay nagpaalam na kami sa albalarya at maging sa matanda. Nakilala ko na rin ang matanda. Ito'y si Aling Milet. Hindi naman daw siya tunay na nababaliw. Ginawa lamang daw niya iyon upang mangalap ng impormasyon at kung saan makikita ang lagusan ng mga engkanto. Dahil dati daw siyang manunugis na mga aswang at pati na rin mga masasamang engkanto. Sinabi din ito kung ano ang dahilan kung bakit nangunguha sila ng sanggol para daw ialay sa banal nilang batis upang magbigay sa kanila ng labis na kapangyarihan upang sakupin ang mundo ng mga tao. At sa katunayan yan, ay magkapatid sila. Ngunit hindi mo mahahalata dahil hindi sila magkamukha. O paano, magpapaalam na kami ng aking kapatid. Tapos na ang aming misyon. Magiging panatag na at ligtas ang mga susunod na sanggol na ipapanganak. Maraming salamat din sa inyo, Aling Milet at Aling Vera. Sa pagbuwis ng inyong buhay para sa aking anak, tatanawin ko itong malaking utang na loob sa inyo. Masayang turan ko. Nako iha, walang anuman. Kay buti mong ina, maging ikaw ay handa mong isakripisyo ang iyong sarili, alang-alang sa iyong anak. Huwag kang mag-alala, darating ang iyong swerte. Bumalik ka sa inyong dating tahanan dahil may naghihintay sa iyo at sana'y magpatawad ka na nang sa ganun ay mabuo kayo. Wika ni Aling Vera. Ano ang ibig ninyong sabihin, Nay? Hindi ko kayo maintindihan. Nagugulo ang sambit ko. Basta at makinig ka na lamang. Bumalik ka na sa dati mong tirahan dahil siya naghihintay lamang sa iyo. Makahulog ang wika ng matanda. Mangauna lamang ako at hindi na ako kumibo pa. Masaya kaming nakauwi nang walang takot at walang pangamba. Masaya kaming nagsalo-salo at nang dahil iyon kay Aling Milet at kay Aling Vera. Natapos na din ang paghasik ng kasamaan. Isang linggong makalipas nang naging maayos ng lahat. Wala nang gumagambala sa aking anak. Kaya panatag na ang loob ko dahil ligtas na ito. Ipinagkaloob na nga pala ni Aling Vera ang agimat ng agila bilang pangproteksyon namin, lalong-lalo na ng aking bunsong anak. Isang linggo ang makalipas ay napagpasyan ko nang bumalik sa Maynila dahil malapit na ang pasukan. Bala ko sanang doon na lang sa probinsya manirahan at makapagtapos sila. Ngunit naisip kong mahihirapan sila dahil medyo may kalayuan ang paralan doon. Inay, itay, sigurado ho ba kayong hindi kayo sasama? Maluwag naman ho ang bahay doon. Tsaka kami-kami lang naman doon. At para na rin may mag-aalaga sa inyo. Malungkot kong sambit nun. Naku anak, huwag mo na kaming alalahanin pa. Kaya na namin ang aming mga sarili. Kung may pagkakataon dadalaw kami roon, mag-iingat kayo. Iyong mga apo ko ha? Ngiting sambit ng aking ina. Oo inay, mag-iingat ho kayo ni tatay dito. Yung iniwan kong pera, gamitin niyo yan para makapagpuhunan kayo. Para nang sa ganun ay may bagamit kayo sakaling wala kayong pagkukunan. Ngiting turan ko. Nako anak, nag-abala ka pa.
Pero maraming salamat at hindi ko ito tatanggihan. Mag-iingat kayo. Mahal na mahal ko kayo. Giting wika din ng aking ina. Nagpaalam na kami sa isa't isa. Sumakay na kami sa bus. Nang makarating kami sa Sampaloc, ay dumiretso kami sa bahay. Napansin kong bukas ang ilaw. Kaya nagkatinginan kami ng aking mga anak. Ang iniisip ko ay baka may tumira roon. Kaya nagmadali kaming pumasok sa bakuran. Tao po? May tao po ba rito? Tawag ko. Ilang minuto pa ay may nagbukas na ng pinto. Ngunit nagulat ako. Dahil ito ang kinamumuhian ko. Ang ayaw ko nang makita pa. Ngunit heto, naroroon sa aming bahay. Mahal, salamat sa Diyos bumalik kayo. Maluhalo ang wika ng dati kong asawang si Jong. Anong ginagawa mo dito? Tsaka, paano ka nakapasok? Sige na mga anak, dalhin nyo niyan sa loob ng kwarto ang mga gamit. May kakausapin lang ako. Inis kong sambit. Opo inay, mano po pala itay? Wika ni Mikmik, ang pangatlo kong anak. Bago ito pumasok sa aming kwarto, nilagpasan ko lang si Jong. At doon umupo sa sofa. Dahil magpapainom na ako ng gata sa aking anak at sumunod na ito sa aking kinaupuan. Mahal, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay nitong wika. At ano ang dapat nating pag-usapan? Para saan ba? Kung hindi naman na mahalaga, pwede bang wag na lang? Pagod ako. Mataray kong sambit. Gusto ko sanang bumalik sa iyo. Patawad sa lahat ng maling nagawa ko. Sana, bibigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Pangako. Hindi na ako uulit pa. Nagbago na ako, mahal. Simula nang umalis kayo. Nagtrabaho ako at nag-ipon ako para sa inyo. Maluhaluhang wika nito. Sa ngayon, hindi ko masasagot niyan. Pwede kang manatili at makasama mo ang mga bata pero tayo. Hindi ko alam kung kailan ako babalik sa iyo. Desididong sambit ko. Umango ito at pagkatapos ay kinarga nito ang bunso naming anak na si Samantha. Sa katunayan yan ngayon niya lang nahawakan ang isa sa mga anak niya. Dahil noon ay ayaw na niyang hawakan ang mga anak niya. At gano'n na nga Sir Casper, manatili siya dito para sa amin. Pinakita na niyang nagbago na siya at araw-araw akong nililigawan. Hindi katagalan ay napatawad ko na siya at tinanggap ng panganay kong anak. At maging ako ay lumambot at muli siyang pinagbigyan. Kasi namimiss ko na yung ano ba yun? Makalipas ang 2 taon ay nakagraduate na ang panganay ko ng high school. Kaya naman nagpasalamat ako sa Diyos dahil nagtatrabaho na rin at tumutulong ito. Mayroon na din kaming negosyo at masasabi kong hindi na kami naghihirap. Nasa 2 taon na din ang bunso ko. Ang asawa ko naman ay pinakasalan ako sa simbahan at pinatunayan na niyang nagbago siya. Ang aking mga magulang naman ay binigyan namin ng bahay malapit sa amin dahil kinuha na namin sila sa probinsya nang sa ganon malapit na sila sa amin. Magpasa hanggang ngayon po Sir Casper, naging maayos na kami dahil ang mga nangyari noon ay nagsilbing aral sa akin. Marami ho akong natutunan. Kaya ngayon, mas lalong naging matatag ako. Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po Sir Casper at sa mga masusugid nating tagapakinig. Mabuhay po kayo. God bless sa inyo.